yung here, parang revamp Brusco din ang ating makikita ngayon. Oo nga, nako, eto na. Ilang saglit na lang ay matutunghayan na natin ang bakbakan between BTK at Fnatic Onyx PH. Nakita na natin ang match-up, Suyu versus Fredrin. And expected naman ito na may tulong talaga na ibibigay kay Mobazane dahil nga hindi naman din ganun kabilisan magkumuha ng mga objective itong isang Fredrin. Pero Suyu kasi ito eh. Aminin man natin o hindi. In the past few games nilaro ni King Kong to hanggang early nila na natatapos kasi sobrang ganda rin ng control nila when it comes to the jungle. Sobrang bagay din ng pangalan niya, 'di ba? With him, King Kong na nga lang din. Pero sa ngayon, ito naman yung magiging kakaiba pagdating dito sa pagsilip natin, which is nakikita natin more on pagtatago muna ang gagawin talaga ni Super Prince. Versus kanina na grabe, nagdelikado pa si Brusco na mag-first blood ng game 1. Oo, no. At saka mas mabilis yung lineup nila ngayon. Ako masasabi ko, dahil nga naman, remember, basta mga hindi nagre-research dyan, Luyi na to Isa sa mga talagang hero na kilala ang Fnatic Onyx PH, specifically itong si Super Prince. So kailangan nila mag-ingat kasi mas mabilis na aksyon ang ipapamalas kagad dito ng Bloodthirsty Kings. At napaflicker na nga kagad ditong si Hoon. Shark ay nakaantabay din lamang. And mararamdaman natin yung mga early na pambuburusko dito ng Fnatic Onyx. Kumbaga, time is at the advantage para sa Fnatic Onyx Philippines. Lalo nga, yung Luyi nga, yung diversion play, talagang mapapait sa Onyx time ka talaga mamaya kapag ka biglang nag-vault in yan. Pero if you're BTK or Bloodthirsty Kings, siguro somewhat may part sa kanila in-expect na nila to kasi signature naman din talaga to ni Super Friends. But right now, sinasabayan nila yung ganong klase ng mga pag-poke dito sa mid lane. And even that control. Uy, napaka-hubdi talaga. Pa-level 4 na rin naman si Fight Chicken. And ngayon, tuloy-tuloy lang ang mga dash mula kay Brusco. And first turtle ay available na. So hahawakan na kagad ni King Kong. Mobazane ay nakaantabay din lang. And si Shark ay nasa may bandalikod. Wala pa siyang ultimate, wala pa siyang sipa dito. Habang flicker na gamit na kagad ni Fight Chicken. And si Super Prince ay nakuha ng first blood. Habang penalty zone din ay may sasagot pabalik ni Kirk. Pero buhay pa rin siya dito. Atras muna si Brusco. Pero mamamatay siya kay sa kamay dito ni Mobazane. Pero okay lang. For that instance, nakita natin kung paano naman nag-disengage ang ibang mga members. Pero bumalik. At parang sabi ni Super Prince, I want more. And I smell blood. Here, nandito pa rin sila Mobazane. 2 laban sa 3. Okay, nag-retry dito si King Kong. So may idea ang Bloodthirsty Kings. Sabi ni King Kong, sige, wag na natin, bigay na natin yung unang pagong. Wala akong retribution, kuha na lang ako at balik dun sa rotation na pinaplano natin. And magandang simula na naman para sa BTK. Kinakapitalize na naman ng BTK yung early na strength na meron sila. Pero mas ramdam natin ngayon yung contest, yung palag dito para sa Fnatic Onyx Philippines. And earlier na nasasabihin na natin somewhat of a clash. Hindi naman full on clash yung nangyari doon. Pero for Fnatic Onyx Philippines, now's their chance. Ayun na naman yung chance ng Fnatic Onyx Philippines. Bagsak agad si Hoon. And si Fight Chicken napilitan mag-split-split sa diversion play. Agad din sa may bandang ibaba. Grabe naman. Pasok na si King Kong. Minaching-maching. Andun din si Bruce sa may bandang likod. Namataan ni Brusco itong si Mobazane. Andun yung continuous crowd control na meron siya. Pero nakaligtas itong si Zia. So atras muna at balik sa kanya-kanya mga rotations dito. Magkabilang kupunan. Ayun yung nakakatakot di ba? Pag nag-iisa ka, may nagbabantay talaga sa'yo. Bigla, tinitignan ka na pala sa minimap dito ng Super Friends. And nakita naman natin na ang maganda doon, ang bilis naman ng respawn ni Mobazane. Kasi if ever na hindi siya dumating, pwedeng dive ikutan doon ni Brusco si Zia. And right now for Fnatic Onyx Philippines, kaya rin natin mas nararamdaman ang aga nilang sumabay versus game number 1. Kasi yung hero ni Kela pwede nang pangsama. Una pa lang ng pagong, pangalawang pagong man yan. In less than a minute, magre-respond na rin naman. Pero ngayon for BTK, Haskulo this early. First item priority, by the way, para kay Zia. Maganda to kasi additional critical plus regeneration or lifesteal para sa kanya. And si Hoon naman, sabi niya, sawang-sawa na kami sa mga diversion nyo. So kami naman ay kukuha din ng diversion. Kasi nga naman kung titignan mo rin yung lineup ng Bloodthirsty Kings, parang ang ganda nga sa kanila kapag meron kang Luyi. Kasi ganda yung crowd control, may damage din naman sila. And ngayon ay binamataan na rin si ni Kirk, itong si Mobazane. Pero andyan si Fight Chicken ang gugulo yun. Ito yung prowess talaga ng isang glue actually. Yung mga dikitang laban na yun, gusto niya talaga.
And with this, para sa BTK, pwede pa rin naman nila i-reserve yung ultimate ni Fried Chicken later on pag sila yung nag-initiate ng sariling diversion play. Pero sa ngayon, mukhang ito na nga lata ang kanilang magiging play. Sakto din yung flicker and yung kanyang penalty zones. Habang sipa naman ang isasagot ni Shark. Mamamatid din si Kingo 1-for-1 na magiging palitan. Pero ready pa ang Fnatic Onyx PH. Andun yung mga Barrett's Rage. And si Shark nasa may gilid. Andun pa rin yung Pagong. Si Hun ay sumisilip ng hinahawakan yung right mid bush. And atras muna sila dito. Reset, wala rin naman parehas jungle eh. Parehas lang medyo nabigla doon sa mga pangyayari. Siguro yung calculation ng kung sino itatargetin medyo nagagulo-gulo to be honest para sa BTK din. Kasi diba sa likod sila, nag-diversion with Hoon. Pero sa ngayon para sa Fnatic Onyx Philippines, napalalim din doon kasi si King Kong. Pero still, hindi pa rin naman nakukuha na secure yung pagalawang Pagong. Round 2 muna tayo dito at mukhang hindi to bibitawan ng BTK. Ayaw na nila bitawan to. Mobazane ay hawak na rin na si Shark. Nag-aantay na kanyang sisipahin at nasipa ng item si Kirk. Habang si King Kong naman ay nasa may bandang likuran. Kailan siya magdadive? Ito na ang panahon! Si Zira yung makakuha ng kill. Si King Kong naman makakuha ng turtle. Atras muna si Bruce kanila pinagtutulungan dito. Nakasabit din itong si Fried Chicken pero dadalhin dun sa may tore. Washing from King Kong. Andun din yung mga ratrat kay Kelra. And si Super Prince ay nakantabay din para dun sa kanyang mga pokes. Pero habang nangyayari pala yun, ay babasagin na rin yung tore dun sa may bandang gitna. Ganun pala yung trabaho din ni Fried Chicken. Kumbaga, pinapalanghap, sarap niya lang doon sa may bandang gilid. Nilalayo niyang pilit. Para dito lang kayo mag-enjoy. Habang si Zia, trabaho lang. And pag-push na nga lang din, Malefic Gun na kanyang minamata at insta-buy nga sa isang Bruno ay mapapurchase niya na rin under the 6-minute mark. And so far, ay mas naging maganda yung nag-initiation doon ng BTK to be honest. Pero for Fnatic Onyx Philippines, nagiging messy kasi nga napagbubuklod-buklod sila doon. Especially with fried chickens na nga lang din ng mga pagpatong. Okay. Sa ngayon kasi hindi pa rin natin nakikita yung sobrang gandang mga diversion mula kay Super Prince. Gets mo naman kasi hindi pa rin naman ganun kataasan yung damage nila. Hindi pa rin naman ganun kasikipan yung mga mapa dahil nga naman kompleto pa. Halos ang mga tore dito, gitna lang mula sa Fnatic Onyx PH ang natumba. Tama. Ngayon, available na ang Thunderbelt para dito kay Brusco. So talagang ang goal niya dito ay magpakunat. And mayroon ding paghatak na ginagawa dito sa Purple. Parang gusto nila i-contest to Grabe na no, yung daan na ganun. Ano kaya yung pwede mag-istorya? Pero sa ngayon, grabe na yung naging defense din ng Fnatic Onyx Philippines. And you're right when it comes to Super Prince. Kanina napansin natin yung diversion niya. Nakita natin pantakas niya instead ginamit to. Kailangan niya rin kasi ensure muna yung survivability niya na hindi maaga na makuha, ma-shutdown man yan. Pero for BTK naman, all eyes on Kelra as well. Kita mo yung ikot ni Shark din ay nagre-revolve sa kung saan nga ba pumupwesto rin dito sila Kelra. And bukod pa doon, syempre, i-consider din natin yung maganda na minion wave flow dito para sa BTK. Nakakalamang din sila na nabasagan nga eventually ng tore doon sa gitna yung Fnatic Onyx. Ngayon ay hindi na nila paaabutin doon sa Pagong dahil Lord na agad ang ating matutunghayan 8-minute mark. Mobazane ay pinapatunog lang at pinapailaw lamang ito. Fnatic Onyx PH, alam din naman nila yung gagawin. Alam nila na big pa yan. Hindi pa naman nila, kumbaga hindi pa naman ito yung panahon para madaliin nila itong Lord na ito. Merong mga diversion play na kailangan bantyagan ang BTK. Habang sama-sama dito ang Onyx PH. Nagamit na yung Bereshay pero hindi tinamaan ang mga miyembro ng Blood King. Habang Flicker naman, kasama pa yung penalty zone. Kirk, sinaksalo niya yung damage. Sabay split. Andun din yung Nibiru's Passion. Salip din si Fried Chicken. Naku, delikado ata ang Fnatic Onyx PH pero parang kaya ata nilang tumakas. Nakatakas si Super Prince. At nandito na nga lang ng pagkatikas. Inabutan pa pala yun! Inabutan ng mga bola mula kay Zia. At ngayon naman, pagkakataon na ng Fnatic Onyx PH na ang Bloodthirsty Kings na makuha itong unang Lord ng laban na ito. At ako, grabe din talaga yung naging, sabihin nating hold ng mga members dito ng BTK counter members ng Fnatic Onyx Philippines. Literal hold yun kasi yung ginagawa talaga ni Fried Chicken na makikita natin here onto our instant replay. Look at the way he positioned himself nung nag-chicketing patrol tapos transition siya doon sa may front lane. Sabihin man natin na namatay siya pero nabuhos kasi sa kanya karamihan ng mga ultimates. And nakita nyo nung pag-diversion play kasi ni Super Prince, may isa na bola na sumunod pa talaga sa kanya. And nakita natin na naka-ensure nga ng kill
onto Zia na by the way ngayon ay standing in a 4-0-2. Pinagpo-football dito ni ni Zia ang update talaga ng mga bola na yan. Remember, pinag-uusapan natin na nag-i-exist naman talaga yung Bruno wins games. Nag-i-exist naman talaga yung sakit ng hero na yan. Pero kailangan mo lang mag-ingat. At ito yung kailangan pag-ingatan ngayon ng Bloodthirsty Kings. May mga split push na ginagawa itong si King Kong. Kailangan mag-react ni Mobazane. Retribution ni ginamit. May 1v1 dun sa may bandang itaas. Pero tatakasan lamang nila to. Level 1 Lord ay nasa may bandang gitna. Sasalubungin na ito ng Fnatic Onyx PH. Mabilisan lang, di lang tutunawin. Okay lang din. Na nakita natin yung somehow nire-relieve ni King Kong yung pressure kasi sa ibang linya. He knows defable pa naman. First Lord pa lang naman yan ng laban natin. Pero kasi yung First Lord ay medyo malaki talaga yung nakuhang advantage ng BTK. Not only onto gold, but also onto the items din ng ating mga players na kung saan yung Trinity naman ng Bruno dito ni Zia includes that the Malefic Gun onto the first 3 items. Diba? And aside from that, kasi nakita rin talaga natin si Hun here prioritizing the glowing one and even the enchanted talisman. So mas expect talaga natin yung mas mabilisan na mga cooldowns. And of course, ang laking bagay din talaga ng mga Arcane Shade niya doon, aside from the Shadow Strikes. Na kanina pa natin nakikita na nate-terrify talaga. Medyo nababaliw niya yung mga members of Fnatic Onyx Philippines, leaving them somewhat rattled pagdating sa mga team fights. At ngayon, prioritizing the turret as well para dito kay Zian, trabaho lang. Maganda ang nagiging control ng Bloodthirsty Kings. Ito, respeto lang naman to. Respeto lang ang binibigay namin sa BTK. Dahil nga naman, maganda naman talaga ang pinapakita nila. Yung Fredrin plays mula kay Mobazane, si Zia na may 4-0 into na. Pero syempre, Pilipinas pa rin. Oo. Sa kanila kasi, ayan na naman tayo sa storyline. Storyline. Diba? Stick to the storyline muna tayo dito. Sabi nila kasi, syempre, Mobazane si Fredrin na yan. Given na yan, nakapagpanalo. Nakapag-secure nga sa kanila ng 2 wins din, diba? Dito sa Swiss stage. Pero kasi, meron ulit tayong tinatawag na Onyx timer, may time din sila to shine. Oras lang ang kailangan, and of course, nakikita natin yung mga buckle up dito nila Brusco, especially na nag-build up na nga siya earlier, yung huli nating check, naka-Thunderbelt na nga siya. And ngayon, 12 minutes into the game, na maaga-aga pa naman to by the way. At second Lord is up for grabs na rin na maagang tatauhan dito ng BTK. Medyo nahihirapan pumwesto ang Fnatic Onyx PH. Kaya pwede silang umasa sa diversion na makikita at mamamatyagan nga. Nakita na rin dito ng Bloodthirsty Kings na wala ng diversion. So, pwedeng ito ang go signal para sa kanila na simulan at i-rush itong Lord na ito. Ay, nasipa! At ang sipa mula dito kay Shark. Pero mamamatay din si Shark habang pipigilan nila ang pagbasag doon sa Lord na yun. Unstoppable na itong si Zia and Fried Chicken with a kill. Unti-unting natutumba pa natin Onyx PH. And this time, may tatlong mamamatay. Isa lang para sa Bloodthirsty Kings. 3-4-1! At mukhang papaborito para sa BTK. Libreng Lord sa kamay ni Mobazane. Nakita natin yung attempt nila doon for a play. Kaso nga lang medyo na-delay doon yung attempt ni King Kong for a steal or possible na mag-damage sa Lord kasi ang ganda nung sipa dito ni Shark. And aside from that, nakita natin na naabutan din kasi nila kung saan yung positioning ni Kelra. And Kelra is somewhat an everything damage dealer dito para sa Fnatic Onyx Philippines na hindi mo man gusto, naabot yan ng BTK. And now, lilipat ulit ang atensyon natin dito sa pagdepensa muna ng Fnatic Onyx Philippines. Nako, kung depensa lang ang pag-uusapan, tingnan mo yung lineup ng Fnatic Onyx PH. Design yan para dumipensa habang Shark. Penalty zone nagamit. Then pinigilan nila si Shark. Pinatay na! Nahuli yung Shark. Bloodthirsty Kings, wala na kagad yung Lord. And si Kirk kailangan umatras. Super Prince, kalahati yung buhay niya dito. Mahihirapang kumatok ang Bloodthirsty Kings sa base ng Fnatic Onyx PH. Sa pag-ano ng atake medyo paatras muna sila na witness nila na ganito pala yung sakit pag hawak tayo ni Kelra, yung Beatrix niya. And nakita rin naman natin na yung lineup nga as you mentioned, pang depensa pang clear kung clear, okay lang. Yung damage nandyan din talaga. Nahihirapan lang talaga ang Fnatic Onyx Philippines na mag-penetrate doon sa pinaka-backlanes kasi nga show yan May specific yan May specific na pwedeng sipain, may specific siya na pwedeng targetin, palayuin, katulad nga ng ginawa kanina kay King Kong sa pag-contest ng Lord. And ngayon, para sa Fnatic Onyx Philippines, they're just biding their time. Nag-aantay lang to. Kaya pwede pa kayo kumalma. Ngayon, nakita rin natin na Blade of Heptasis para kay Kelra. Unti-unti na natin na-witness na nagigets na rin nila yung dapat nilang mag-information sa laban na ito. Alam mo, kanina pinag-uusapan natin about sa mga pelikula. Ito, hindi lang to basta pelikula. Hindi. Alam mo naman kapag mga Filipino movie,
nagpapabugbog muna sa una, binibigyan muna ng pagkakataon ng BTK na ano. Ganyan talaga kapag nag-grind ka, kahit pag nag-gym sa una, medyo masakit sa Masakit katawan. talaga, pag nag-gym ka yan, no? Tama. Masakit sa katawan muna. Medyo sakit ng katawan muna ang makukuha mo. Napupunit ang mga tissues, ang mga ligaments. Pero mamaya, worth it naman yung pag-grind na yan, di ba? Tama. Mamaya makakapag-flex din yan. Yun nga yung flex na abangan natin mamaya. Easy lang kayo dyan. Nakikita ko sa comment section mga ano na kalma lang. Medyo nangangatog pa ang pagtatype. Pero dito walang mangangatog. Tignan nyo naman yun. Ito na lang. Para medyo makalma kayo. Kumalma kayo, kalma. Damage dealt ranking, nangunguna pa rin po si Kelra. At alam din nyo ng BTK, kaya hindi sila basta-basta makadiretso, pero conceal play. Conceal na gagawin nila dito, ha? Shark, naghahanap ng sisipain. Sabi niya, pwede na daw ito si Kurt. Pabilisan lang. Pero yung final slash sa may pinto ng Winter Crown. Si Fight Chicken ay sumugod na, pero niratrat dito ni Kera. Mamamatay si Brusco. Ngayon magiging next atay si Kirk. Ang liit ang buhay ni Zia, pero mabubuhay din. Or makakaligtas pa. 8 seconds bago mabuhay yung Lord. Kompleto ang BTK. Pero sa ngayon, i-acknowledge ko talaga yung ginawa doon ni Fight Chicken. Grabe, hinulpak niya. Nag-create ng naging traffic enforcer, pinahinto ang mga members doon ng Fnatic Onyx Philippines. Ang ganda na actually nung ginawa doon la Kirk and even na Brusco, di ba yung final slash na yun? Kaso nga wala yung damage dealers, pinahinto. Nag-cause ng traffic doon si Fight Chicken. Winate kumbaga sa mga sikat na wait. Wait! Ayan yung ginawa Ayaw palapitin dito ni Fight Chicken. Pero okay lang. Okay lang. Sa ngayon, ay makakadepensa pa rin ang Fnatic Onyx Philippines. May kababaan na the timers. Abot, 5 sila ngayon na kumpletong dedepensa. Nakikita pa rin naman natin yung mga attempts dito ni King Kong na somehow ay i-push yung wave dito sa may bandang taas. Hindi nakita ni Fight Chicken na may nagtatago pa lang King Kong doon, by the way. Pero ngayon, acknowledge siya, alaw na nila. Kinat na. Alam na nila yung ginagawa dito. Pero naku po, delikado ata si King Kong. Ilalaban ba? Nakadash out, pero hindi ata sapat. Dahil ang katina ng mga football dito ni Zia. Oh no! Pero ngayon, may Lord na kailangan depensahan. Kailangan unahin dito ang Fnatic Onyx Philippines. At ando na nga lang na counterplay nila. Okay, final slash nagamit. Kill away that kill. At nakuha na rin yung Torre at yung Lord. Dito sa may bandang gitna, pagkakataon ng Fnatic Onyx na huminga, mayroon pang mga mega minions yan, kasama pa yung mga siege. And ang gagawin nilang Bloodthirsty Kings ay kunin lahat ng mga resources na nasa paligid nila. Ganyan yan sa pelikula, di ba, kung sino yung kanina ka pa ayun, binigyan na si Fight Chicken. At ngayon, para sa Fnatic Onyx Philippines, nung nabigyan nila yan, Nuggets sabi, ay, eto pala tingnan mo, hindi sila basta makaabante. Kahit 4 sila, tapos wala tayong King Kong. Na-realize din ng Fnatic Onyx Philippines na without Fight Chicken, tila ba medyo nagiging awkward ang magiging initiation ng BTK. Parang nahihirapan ng Fnatic Onyx dito. Siyempre, credit naman yan. I-credit natin sa BTK. No? Kahit naka-live via satellite tayo, i-credit natin sa BTK. Credits pa rin sa BTK. Napakaganda ng performance, specifically si Zia na, Philippines din. Tsaka actually, ang bilis nung naging reset ng BTK. Let's give it to them talaga. Kasi after game 1, di ba, punish talaga sila nung latter portions na nung una nakakasabay sila. Pero for this round, mas ramdam natin na umaangat sila paunti-unti. But still, nandun yung mga counter punch, yung mga pagsuntok pa rin ng Fnatic Onyx Philippines. Pero for this round, nakikita rin talaga natin na nalilimit kasi yung errors ng BTK. Hindi sila ngayon nakikita natin na parang, ay, bali yata yung talon. Ay, parang napalalim. Hindi. Ngayon, mas nakikita natin na sila yung may control ng steering wheel sa laban na ito. Okay, medyo may mga meeting de avance ang Bloodthirsty King. Ang aga naman ng meeting na yan. Ang aga niya na nagsukumpul-kumpulan na ang BTK. Ang Torre lang naman sa may bandang gitna ang nakuha. Pero ito na nga, nag-magic sentry na, nakita na ang BTK. At bakit kayo nagmi-meeting dyan? Parang teritoryo pa yata namin yan. Oo nga, nagmi-meeting sa opisina. Nagmi-meeting kayo sa opisina ng Fnatic Onyx. Wait, diversion. Gagamitin, parang G-baits lang ata yun. Masisecure din naman ng Fnatic Onyx Philippines yung purple buff dito ni King Kong. Pero kompleto kasi ang Bloodthirsty Kings. Sama-sama sila dito. Naku po! Ito napa-split speed na nga rin si Fight Chicken. Si Kirk naipit. Napa-Winter Crown na nga rin lang. Pero ang tanong, makakaligtas ba siya? Parang hindi na nga ata kasi yung continuous sisimula din sa Bloodthirsty Kings. Ang tumunaw sa kanyang buhay dito. And Brusco ay mamamatay.
2-man down para sa Panateconic Philippines at pagkakataon ng Bloodthirsty Kings na kunin na ng mabilisan itong 18-minute Lord. White Chicken doing it again. Grabe naman yung pag-hold niya. Sabi niya, after kick si Brusco tong magpapahirap eh. Lahat ng pwede niyang shampooin sa bunutan, ginagawa niya na. At ngayon para sa Fanateconic Philippines, nahihirapan din talaga sila without Brusco and Kirk setting up the plays. Sobrang importante po talaga ng roles ngayon ng X-Wing ROM natin. Na ngayon, even Bloodthirsty Kings, tinatanggal nila yung pundasyon na yon. Tinatanggal nila yung mga haligi ngayon ng ilan sa mga members ng Super Family. Fanateconic Philippines ngayon ang dedepensa. Ayan na, sumugod na nga dito ang BTK at yung Lord ay nandun din. Base locking na ang BTK at ang BTK i-extend pa tong serye na to. Pang prime time! Prime time MLBB! Grabe naman yung game number 2 na yon. Ramdam din yung gigil ng BTK mula doon sa game number 1 na pagka